Naalala ko lang kasangga, matagal-tagal na rin pala tayo ditong sa trabaho sa Australia, no? Kasi naalala ko, na-realize ko lang, medyo malayo-layo na rin pala yung aking kahit papaano improvement sa sarili ko. Naalala ko kasi, yung paano ba ako nagsimula dito sa Australia, no? Nung mga taon kasing pumunta na ako dito sa Australia, noong 2016, nahirapan din ako mga kasangga. Hindi naging madali. Pumunta ako dito ng taong 2016. Ako kasi kasangga, nanggaling ako sa Abu Dhabi, Middle East, Dubai. At ako kasangga ay bilang machinist, hindi naman din ako ganun kagalingan mag-English. Dahil nga sa UAE, ang magiging Englishan mo naman doon ay hindi na yung katulad dito na kahit papaano ay yung kahit papaano ay hindi proper or standard, pero yung parang makakapagsalita ka ng dire-diretsong English. Kasi sa UAE, mostly naman kasi, makakasama mo doon mga ibang lahi din. So, hindi rin naman mother tongue English. Kaya, Englishan mo doon, basta makapag-communicate ka lang. Minsan nga, basta lang, hindi improper naman nga informal. Kaya nung 2016, nagpunta ko dito, kahit papaano, nasanay kasi ako sa ganung klaseng sitwasyon. Nahirapan ako. May isang naalala ko pa nga na may mga time nung nandun ako sa una kong pinakatrabaho ko noon, may one time noon na dahil ako kasi kasangga ay nagsisimba, one time na gusto kong makipag-usap sa mga Australian dahil nag-usap-usap sila pagkatapos ng simba. Pero ako, nandun lang ako sa isang tabi dahil gusto ko man makipag-usap pero nahihiya ako mga kasangga dahil hindi ko mai-express yung sarili ko through pakipag-communicate sa English na salita, no? Gusto ko man makipaghalubilo pero wala akong lakas ng loob mga kasangga dahil nga sa wala akong confidence sa aking pagsasalita ng English. Kaya yung time na yon, naisip ko sa aking sarili, ano yung gagawin ko dahil nga nahihirapan akong makipag-usap at ang ginawa ko lang, umiwas na lang ako na makipag-usap dahil nga baka mapahiya lang ako. Ang problema kasi kasangga, nung mga time na yon, wala naman tayong ibang mga din sa mga trabaho. Although siyempre English ang communication, pero siyempre makasama din natin mga Pilipino din sa ating trabaho. So, siyempre, mag-uusap-usap kayo niyan, English. Pero pagdating naman din kasi sa mga personal din, pag kayo-kayo na lang, Tagalog din ang usapan niya, no? Kaya hindi ka pa rin talaga mahahasa. So, yung moment na yun, napaisip mismo ako nung sandali na yun na parang nahihiya ako na anong gagawin ko para kahit paano makapag-communicate naman ako ng maayos, no? Yung nasa isip ko lang yun, pero habang nagtatrabaho ako, sige. Hanggang sa habang tumatagal ako sa aking trabaho, may mga Pilipino rin ako kasama, papractice din tayo. Minsan nga sa trabaho, dahil yung salita kasi ng OC ay medyo magka-S lang. Naalala ko nga rin sa isang trabaho na minsan pag may trabaho ka na talagang kailangan ng clear na instruction, minsan talagang iintindihin mong maigi sila dahil bukod sa na nga silang is lang nga. Buti na lang at technical nga rin yung mga term namin sa aming mga trabaho kaya madaling makukuha. So ang ginawa ko, hasa-asa ako, every Friday kasangga, sumasama so ang ginawa kong kasangga para kahit papaano ay matuto ang salita makipag-usap ng English, ang ginagawa ko noon dahil every Friday noon, o most of the time, pagka Friday, yung mga tropa pumupunta ng pub, parang dito yung parang inuman, sa mga bistro, ganon. Ginagawa ko noon, sumasama ako. At siyempre, kahit papaano ay medyo karga tayo doon. Ginagawa ko kahit papaano, nakikipag-usap ako sa mga OC, di ba? Kahit papaano ay pag may karga na tayo, makikipag-usap na tayo niyan sa OC. Minsan okay na dahil nga may lakas ng loob ako, di ba? Pag medyo nakainom na, nakikipag-usap na rin tayo. Hindi man ganun ka perfect, pero nagkakaintindihan na. Ganun ang ginagawa ko. Pero hindi pa rin sapat yung kasangga. Siyempre, pag nahulasan ka na naman, kinumagaham, limot mo na yung English mo noon. Dahil, diba, hindi klaseng Ganun akong paraan. Minsan naman, pag may mga gatherings, mga Pilipino, mga halimbawa may mga birthdayhan, tapos may mga may mga OC dyan na mga nakikita ako. Minsan, tinatry ko na makausap, lalo't pagka nakainom-inom na rin. Dahil dito kasi kasangga, also yung pag may mga gatherings, hindi pwedeng wala kang alak. Hindi pwedeng wala ka man lang hawak-hawak na rin dyan. At pag medyo may tama na ako, nakipagkwentuhan rin ako. Kahit na hindi bulol-bulol niya ako mag-English, no? Yun yung mga struggle ko nung nagsisimula ako kasangga. Yun yung naging paraan ko kahit papaano ay ako dito sa bansang ganito.
Ginawa ko kasangga na may isang beses pa nga na ako nung mga time na nakikipag-usap ako na sa isang lugar yun sa simbahan ulit, isang araw. Nag-uusap-usap na. Kasi dito kasi kasangga, every after ng mass, maliit lang kasi ang community ng aming lugar noon sa Condobulin. So every after ng mass, usap-usap yan. At dahil nga ako ay medyo adapt-adapt na rin, merong isang araw na nag-usap-usap ulit sila after ng simba. Na-try ko na kasangga na makipag-usap. Na-try ko na makipag-usap. Dahil papaano pa unti-unti nagagawa ko ng makipag-interact sa tao. At yun yung kasanggang naging ko para makapag-halubilo ako sa tao. Dahil ang gusto ko lang naman din talaga ay makapag-itao ng maayos, no? Na hindi ako mahirapan sa aking kahit papaano ay pagsasalita. Noon ng mga time kasangga na nag-a-apply na ako ng permanent na residence dito, for permanent residence. Ang isa nga rin sa mga struggle ko ay yung dahil nga dito kailangan mong ipasa yung English test At pan-score yun na required ng immigration na kailangan mong ipasa. Nahirapan ako doon kasangga, nakailang try ako doon. Halos nakatatlong try din ako doon bago ko na ipasa ang English test, no? At once pala kasangga na maipasa mo yung kasanggang English test na yun, mas magbo-boost din yung confidence mo doon na makapagsalita ng English kasi bago man maipasa yun, kahit papaano ay mag-aaral ka kasi doon mag-self-test ka doon na kahit papaano So kahit papaano medyo mahasa-asa ng konti yung pag-iisip mo sa English, no? Sabi nila kasangga na sa atin kasi sa Pinas, pagka nag-English ka kasangga na nag-English ka at narinig ka nila na balabalok tutang English mo, pagtatawanan ka kasangga Pagtatawanan dahil nga baduy yung English mo Pero para makapunta ka sa mga bansang ganito kasangga na mother tongue English, mali kasangga na ang ating nakasanayan sa ating pag-iisip kasangga na kailangan mo muna maging magaling mag-English, kailangan mo muna fluent ka mag-English, kailangan nakapag-aral ka ng mataas masyadong pinag-aralan mo para makapunta ka dito sa mga ganitong bansa. Mali kasangga. Hindi totoo na matagal mong pinaniniwalaan yung sarili mo na magaling ka mag-English para makapunta ka sa ganitong lugar. Dahil ang katotohanan kasangga, para makapunta ka sa ganitong lugar, kailangan mo ng lakas ng loob at paniniwala sa sarili mo. Dahil kasangga, nung nagawa ko na kasanggang makipag-usap sa makapaghalubilo sa mga tao kasangga, yung English mo kasangga ay baliwala yan. Sa tinagal-tagal ko na dito kasangga sa Australia, wala pa ako ni isang taong mismo Aussie o Australia na nakausap ko na balo-balok tutang English ko kasangga. Tumawa sa wala. Tanging sa Pinas lang kasangga. Kasi kasangga, ang puhunan mo dito sa ibang bansa ay yung talino o hindi yung iyong galing sa pagsasalita. Puhunan mo dito kasangga sa ibang bansa, lakas ng loob at kakayanan na gawin yung isang bagay. Baliwala kasangga yung talino mo sa buhay kung wala kang lakas ng loob. Dahil ang puhunan natin sa buhay kasangga talaga, hindi yung ating nalalaman kundi ano yung ating gagawin sa nalalaman natin na yun. Kahit pa maging alam mo lahat ang buhay, alam mo lahat gawin ang isang bagay, kung hindi mo rin naman gagawin at lalakasan ang loob mo na gawin yan, magiging baliwala yung kasangga. Dahil tayo lagi dito sa buhay natin, nagbabase tayo sa result, hindi sa kung ano yung plano mo. Kaya nga, di ba, ang laging end naman ng isang bagay, kung anong resulta mo, kung ano na yung nagawa mo. Ganon din kasangga sa pagpupunta dito sa ibang bansa. Ang importante dito kasangga, ano yung gusto mong gawin para makapunta dito. Ano yung kaya mong gawin at hindi yung nalalaman mo kasangga. Naniniwala ako kasangga na sa buhay natin, marami din tayong mga haka-haka, mga takot sa buhay kasangga. Pero hahadlangan tayo, may mga gusto tayo kasanggang gawin, pero nahadlangan tayo ng takot kasangga. Dahil akala natin yung buhay masyadong perfecto para gawin mo isang bagay. Ako kasangga, pumunta dito sa Australia, balok-balok ang English ko. At tanging baon ko lang kasangga yung aking lakas ng loob at yung aking kakayanang gawin para magtagumpay dito kasangga. So ganun ka din kasangga. Kung hanggang ngayon kasangga ay napanghinaan ka rin ng loob sa sarili mo dahil nga sa masyado mong iniisip yung bagay at piniperfect yung buhay mo. Akala mo, kailangan mo munang perfectin yung lalong-lalo na yung pagsasalita mo para makipag-interact ka sa mga tao. Pues nagkakamali ka kasangga. Dahil ang importante kasangga sa buhay ay communication. Matagal ko ring pinaniniwalaan na kailangan mong maging magaling magsalita para makipaghalubilo sa tao. Matagal din akong naniwala doon. Pero ako mismo na-figure out ko sa sarili ko na basta
marunong ka lang mag-express ng sarili mo at maintindihan ka nila kasangga, walang tatawa sa'yo dito kasangga sa ibang bansa. Kaya ako napapansin yung ngayon kasangga, kung hindi pa rin naman ako ganun kagaling magsalita kasangga ng English, sa katunayan nga, balo-baluktot pa din. Pero ang natutunan ko kasangga, yung lakas ng loob na ma-express yung sarili ko. Wala na akong pake kung may magtatawa sa akin na ibang tao, lalong-lalo na yung mga hindi nakakaintindi ng pinaniniwalaan ko. Ang pake ko kasangga, yung taong naniniwala sa akin na kahit na balo-baluktot pa rin yung English ko, ay walang sa akin kasangga. Wala na akong pakialam dun sa taong tatawa sa akin dahil hindi rin naman nila ako naintindihan eh. May pako dun sa taong nakakausap ko at seryoso sa buhay, no? At naniniwala ako kasangga na ang buhay ay concerning. Hindi ako for sure naman, simula nung nagsimula ako sa Australia at hanggang ngayon, sigurado naman ako na umangat naman kahit paano yung pagsasalita ko, hindi tulad nung dati. Kaya lagi tayo kasanggang pa rin sa buhay, continuous learning tayo at huwag nating i-stop yung sarili natin na ma-stuck na lang tayo sa isang bagay, no? Kahit saan mang klase ng ating estado sa buhay, patuloy tayong mag-aral kasangga dahil ang buhay ay aral yan at hindi yan na-stuck lang sa isang bagay. Yun lang kasangga. Kung sa panahon man yung kasangga, isa rin sa mga nahirapang makipaghalubilo sa tao, mahiyain ka pa din kasangga. Labanan mo yung kasangga at sigurado ako, katulad ng naibahagi ko sa iyo kasangga, magagawa mo rin yan. Dahil nga, ang unang sarili mo kasangga ay hindi ibang tao, kundi yung sarili mo, lalong-lalo na pagdating sa lakas ng loob kasangga. Hindi mo kasangga makukuha sa ibang tao yung lakas ng loob kasangga ay nagmumula sa sarili. Tiwala sa sarili. Kahit hindi man perpekto at marami mang tumatawa sa paligid mo, yung mismong sarili mo kasangga ang pagkatiwalaan mo na magagawa mo yung isang bagay kahit marami pang hindi naniniwala sa'yo. Yun ang mga kasangga. Pasok na tayo ngayon dahil puspuso na naman tayo sa trabaho. Panibagong araw na naman. Kaya muli kasangga, ako si Kasanggang Jumil at nagsasabing basta may malaking pangarap ka, kasangga na kita. Bye-bye kasangga.